bansa, ito ay kinakailangan. Sinasabi ko sa inyo sa Taiwan. Binaha ang Taiwan. Napakalupit, napaka-high-tech ng kanilang flood control po dyan. Pero hindi nila napigilan ang climate change or yung super typhoon na yan. Angat. So ito, binangga. Ayan barko. Hindi niya sa sobrang lakas ng tubig sumalubsob siya dyan May nila nakuwang basura. So lalo na sa pumping station natin. Grabe yung basura nakuha sa pumping station yan. So meron dito 458,388. Okay? Ang total po ng mga family food packs na ipinamahagi po ngayong araw na to as of 5 p.m. po. Okay? Ay, grabe! Ang ating Pangulong Bongbong Marcos po, guys. Bumisita po sa evacuation center doon po sa Valenzuela City. Ayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya po ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Ayan, bumisita po sila. Nagbigay po sila ng tulong doon sa evacuation center po. Alright? So, ayan, makikita po natin dito. Yan, ang ating mga kababayan po na tinulungan po nila at nagbigay po sila ng suporta sa mga nasalanta po ng habagat at ng bagyong Karina. So, ayan, pakinggan natin. Ay, grabe ito. So, hindi pa tulog-tulog po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, kung saan, ayan guys, nakikita nating aktual, Yan. Ay, grabe. Diba? Mga bata, Bongbong daw, bongbong. Yan ang Pangulo. Okay, hindi po patulog-tulog. Ayan, BBM daw. Ayan ang nagsalita ng Pangulo. So, yun lang naman po ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tuloy-tuloy po ang kanilang pagtulong sa kanila. So, hindi lang po dyan guys sa evacuation center dyan po sa Valenzuela City kung saan namimigay po sila ng mga family food pack po. So, hindi lang po dyan, okay, sa Valenzuela, kundi buong NCR po yan, mga affected families po ng bagyong Karina or habagat. So, meron na po sa NCR na bigyan po ng DSWD ng 39,038, okay, na mga family food packs. So, meron din po sa Central Luzon,
172,000 po, 891 family food packs. Okay? Calabarzon po, 95,191. Alright? So, Mimararopa, 73,790. Tapos sa Bicol po, 77,478. So, total po ito guys, no? Kulang-kulang sa kalahating milyon po. Okay? 500,000. So, meron ditong 458,388. Okay? Ang total po ng mga family food packs na ipinamahagi po ngayong araw na to as of 5 p.m. po. Okay? July 25, 2024. So, ayan po. Oh. Yan. Ayan po yung binasa ko. Ayan. So, grabe ito. Kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos po guys, hands-on po siya guys, no? So, lahat pinupuntahan, inaalam, kung saan po siya pupunta. So, kasama niya po ang kanyang mga, syempre, mga secretary or part po ng kabinete niya po, no? Cabinet members. So, ayan po. So, hands-on po talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, as you can see, so, inaalam niya po talaga kung anong nangyari, nililingap niya po. So, kung anong nangyari po talaga. So, meron tayo dito, interview po ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan binabatikos po, no, yung ating flood control. Alright? So, ipi-play natin yan after nito po. So, ayan, hands-on po siya. Lahat. Mga rescuer, lahat. Yung lahat. Nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Okay? So, nakamonitor din po yung Valenzuela City. Kung ano po talagang nangyari, nandun din po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ayan. Grabe. Okay? Wala po ito sa mga nakalipas po ng mga administrasyon. Okay? Inigipit po ang mga tulong. Okay? Dahil Marcos ka, dahil Romualdez ka, hindi ka bibigyan ng tulong. Okay? Ng mga dating administrasyon po. Okay? So ito guys, ang interview po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So pakinggan natin ito. Una ni sir. Just as simple as this. The reason I did this was to really inspect because I wanted to see what the situation was. And I was right. It's really different. It's really reading the piece of paper and actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Venezuela has the usual problem. Talagang basic na Venezuela. But marami na silang flood control. Pero nasa bawah ito naman sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil, for example, this was not, the amount of water was not as bad as Undo. But the effect was greater than Undo. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. This is what the effects of climate change are. Now, what we have, what we see is that one of the most important parts of the problema was that navigation gate opening well because
I know what the situation is, where the areas are that need the most. We'll be putting together already the release packages for the LGUs. Because here in NCR, not only NCR, in Level 3, so NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So we'll put that all together so that we can go to BBM and ABC so that para magamit na ng ating mga organizations. Alright? Okay, thank you. Ayan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, guys. So, in-interview na siya, no? So, kung bakit binaha ng husto ang Metro Manila kahit marami tayong flood control. So, sabi niya kanina, nag-inspection po siya. So, sa mga didilis po dyan na hindi nakakaintindi ng English, lalabihin ko na lang po, no? Kasi English ang ating Pangulong Bongbong Marcos, yung in-interview siya. So, ayan, baka hindi sila makaintindi. Okay? So, ipapaintindi natin sa Tagalog. Woo! So, ayun po. So, hindi lang niya kailangan yung mga report na piece of paper na sinasabi doon na ito, ganito nangyari. So, nag-inspect po siya mismo doon sa flood control and pumping station po. Okay? Dito po, meron yung Navotas, Valenzuela, Malabon. So, chinek niya po yan lahat-lahat. So, meron daw po 81 kanina, tapos may 32 din po pumping station. So, ang flood control natin, so, binangga ng barko. So, ayun. Kaya hindi po nag-maneuver or hindi po nag-work. Kaya hindi nag-work ang flood control po natin dahil binangga po ng barko. Kung saan may nakita tayo dito sa video na to para papakita ko po sa inyo guys, no, kung ano po ba 'yon. Ito siya. Yan. Papakita ko ha. Ayan. So, close open yan, okay? Kaya nga, flood control kinokontrol niya yung baha. Yan. So, parang dam siya, isasara mo, iangat. So, ito, binangga. Ayan barko. Hindi niya sa sobrang lakas ng tubig, sumalubsob siya dyan, nakita niyo yan? Binangga ng barko. Hindi lang po yung sabi-sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Na binangga. Kaya ayan po, may ebidensya tayo na binangga ng barko. So, yun po yun. Yung unang reason. Okay? Pangalawa, yung sinabi ko kanina, yung ating pumping station po. So, marami tayong pumping station. May 81 kanina, tapos may sinabing 32. So, napakarami po yan. Pero hindi nag-work kasi yung mga basura nandoon. So, hindi mailabas yung mga baha or tubig. Okay? So, hindi nila mapump ang tubig. So, ang napump nila, basura. Okay? So, lesson learned na rin sa atin, yung mga basura dyan, nakatambak doon sa imbornal, sa mga creek na yan, so, sa mga ilog natin, sa mga kung saan man yan, ang daming basura. Okay? So, hindi makalabas din. Tapos, pangatlong reason, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung high tide. Okay? High tide. So, yung high tide, imbis lalabas yung baha, hindi makalabas kasi high tide din. Okay? So, ang flow ng tubig, same level. Okay? So, ayan guys. Tapos, mas malakas ito kaysa Undoy daw po. So, mas marami siyang binaha ngayon kaysa Undoy. So, mas grabe itong super typhoon na ito, no? So, hindi po yan mapipigilan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, marami po mga kritiko or mga didilis na yan na makikitid ang utak po. Yung maliit po kanilang pag-iisip. Okay? So, sabi nila, bakit hindi daw, ang dami daw ang flood control, hindi daw nag-work. Tingnan mo naman yung, nasa Taiwan ngayon yung bagyong Karina. Tingnan nyo, bumaha din. So, hindi rin nag-work ang kanilang flood control. Lalo na sa China, di ba? Binaha ang China, nakita nyo po. Nito lang, nakaraan. O bakit hindi rin? Napaka-high-tech.
ng China. Bakit hindi rin nag-work ang kanilang flood control? So, ganun lang po yan. Ang sinabi ng Pangulo, 5,500 na flood control, buong Pilipinas yon. Hindi naman sinabing 5,500 doon lang sa Metro Manila. Kaya 'di ba sa Metro Manila dito sinabi niya, okay? Ang akala ng iba 5,500 sa Metro Manila lang. Buong Pilipinas po 'yun, sabi ng ating pangulo. Bakit sa Mindanao, yung sa Davao, 51 billion yung flood control. Bakit binaha? Oh. Grabe kayo maka-issue pero hindi niyo tinitingnan na may issue din pala kayo. All right? So, act of nature 'yan, guys, no? Yun po sinasabi nila sa mga insurance ng sasakyan, may acts of nature or acts of God. So, pag binaha, nabagyo, yung sasakyan mo, covered siya ng insurance. Yan. So, covered siya ng insurance. Kaya may insurance po tayo kung gusto mong palagyan ng acts of nature or acts of God. Okay? Pag nabaha yan, so, mako-covered po nila. Kung hindi po mo pinalagyan yan, so hindi nila covered pag anong mangyari sa sasakyan mo. So, ganun lang po yun. Alright? So, hindi po yan control ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung gugustuhin niya, hindi na babaha ang Metro Manila. Kaya nga, di ba, at least madami tayong flood control kaysa dati. Okay? Pero malakas talaga. Kaya yun po yung nangyari, sabi niya, climate change. Okay? So, kung alam niyo po yung climate change, so, ayan. Mga didilis. So, climate change po, guys. So, flood control ng Taiwan, hindi rin. Okay? Nag-work. Flood control ng China, hindi rin nag-work. Napakaganda yung gawa nila, napaka-high-tech. Pero wala. Hindi nag-work. Okay? So, wala tayong control dyan. So, kung sinunod lang po natin dati, yung proyekto ng ating Apo Lakay or ng kanyang tatay. Okay? Ng ating former President Ferdinand E. Marcos Sr. Okay? Yung baha. Okay? So, sana, hindi tayo bumaha. Kaso hindi sinunod. O, di ba? Nagka-leche-leche tayo ngayon. So, mga pumping station natin, grabe yung kapal ng basura. As you can see, marami akong nakita dito na sobrang daming basura. Okay? So, nasa mga MMDA, ayan o, sa MMDA o. Oh, napakakapal ng mga basura. Yan. Oh. Oh. Oh, ayan. Ang daming basura, guys. Oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Ayan o, sa mga ano natin, drainage. Oh. Dami nila nakuwang basura. So, lalo na sa pumping station natin. Grabe yung basura, oh, nakuha, oh. Oh, sa pumping station yan. Oh, paano mag-pump ng tubig dyan? Okay? Palabas, wala. Hindi makalabas sa Metro Manila, oh, sa mga bridge natin. Ang daming basura, oh. Oh. So, yun po yun. In-inspect ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, ayan. At least, nandyan po siya. Nakikita natin ang kanyang presensya po sa mga kalamidad. Pero yun po yun, sabi, di ba, ni Senator Villar dati, na pag tinuloy-tuloy ang reclamation po dyan sa Manila Bay, lulubog po ang Metro Manila. Yan. So, ang daming basura. Okay? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? So, napakaraming basura. So, ito yung sinasabi ko sa inyo sa Taiwan. Oh. Oh. Binaha ang Taiwan. Napakalupit, napaka-high-tech ng kanilang flood control po dyan. Pero hindi nila napigilan ang climate change or yung super typhoon na yan. Disaster yan, guys. Anong control dyan ng isang presidente? Kahit sa Taiwan, oh. Tingnan nyo. Makakapuntos lang kasi yung mga kritiko ng ating Pangulo, oh. Dami, oh. Sa Taiwan yan. Oh, baha yung kanilang kalsada. Oh. Oh. Oh, 'di ba? Nakaano na sila, oh. Nakabangka na, oh. Oh, Chinese yan, ha.
O, yung poste, kita nyo, sa Taiwan yan. Yan. So, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa rin po. So, mas grabe doon. Mas high-tech yung kanilang flood control. Pero, tawag dito, ano pa rin sila? Binaha pa rin. So, yun. Sana naintindihan nyo yung interview ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga kritiko dyan. Woo! So, ayan guys. So, sana yung mga nasalanta ng bagyo, so nandyan na po ang ating gobyerno na handang tumulong po para sa atin. Yun naman po, ang sabi ng ating Pangulo kanina, nandun siya sa evacuation center ng Valenzuela City. So, magbigay po siya ng tulong, suporta sa mga pamilyang po na lumikas, na nasalanta po ng habagat or ng bagyong Karina. So, ayan po guys, ang ating nagbabagang balita po ngayon. So, maraming salamat. Huwag kalimutan po mag-like, comment down below po kung ano pong masasabi nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na bumisita po doon sa, tawag dito, sa mga evacuation center po. Lalo na po doon sa Valenzuela City at nag-inspect po siya doon. No? So, ayan. Like, comment, share, subscribe po. At maraming salamat po guys. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay